My turn. This is Mommy Min. Nagsimula ako since I was 6. She has always been there to support me. Imagine from Cabanatuan pa kami noon, tas we would travel 3-4 hours para mag-audition or mag-VTR dito sa Manila. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha. Nagsabi at nagbitiw ng mga heartfelt message mga customers, lalo na po si Ma'am Catherine of course. Dito nga sa pagbati nila no, ng Mother's Day. Ay nakakatuwa dito mga customers no, kahit na si Sir FMG no, kahit na wala ng mama niya ay nag-greet din siya, and si Ma'am Catherine napaka-heartfelt din ng kanyang message mga kasambreros. So parang lahat sila no, si Melay sabi niya dito. Unang-una kwela talaga to si Melay kasi yung una niyang kinuha na picture yung sa mama ni ni Catherine na si Mami Min. Sabi ni Robby ang kapal na mukha. Tapos si Melay, very short lang actually masasabi nila. Nung time na nagkaroon doon ng anxiety ang papa nila no, kasi parang may bangka sila na malaki dati, tapos lumagpas dun sa boundary ng Indonesia, so parang kailangan ng danyos no, babayaran mga sombreros. So yung mama daw ni Mela yung gumawa ng paraan, parang she was their hero at that time, na siya yung gumawa ng paraan para makabalik yung mga trabahante at saka yung bangka mga kasombreros. So and then nakakatawa pa dito sabi ni Mela, tinanong daw ng grade 2, grade 3 siya, tinanong yung mama niya kung maganda daw siya, sabi niya gano'n, someday na lang malaman mo. Wala din siya nakuhang matinong sagot. Sobrang kwela talaga si Mela kahit kailan. Ano sabi dito si Robin, no? Nakaka-touch dito kay Robin, no? Sobrang heartfelt din ito mga kasombreros na nakakagulat kasi yung kinasal daw sila Robby at saka si Maki Pineda ng mga kasombreros ay saka lang sinabi ng mama ni Robby sa kanila na yun din pala yung kumapapetsa, eksaktong petsa ng pagkamatay ng nanay niya, ng nanay ni Robby mga kasombreros. So or lola ni Robby nga. No? So grabe no, tapos dun napatunayan dun ni Robby na sobrang love na love sila na ni Robby mga kasombreros ng nanay niya. Kasi nga parang parang hindi alintana yung petsa na mag-flashback yung pagkamatay ng nanay niya. So mas prioritize pa rin talaga mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Uge naman, si Nanay Celia, no, ang pangalan ng kanyang nanay. Tapos gandang-ganda daw sa kanya ang nanay niya. Tapos inintroduce daw si Eugene or si Ma'am Eugene sa mga movies ni Nora Honor dati, ni Vilma Santos. So parang kinalakhan niya yung mga pelikula mga kasombreros, and sabi niya noon na kahit na hindi daw sila mayaman ay talagang tinaguyod niya sila para makapag-aral mga kasos. Parang ginapang sila para makapag-aral no, kahit na magkaroon sila ng maraming utang mga kasombreros. And then kay Sir FMG naman ay teacher pala yung nanay niya no, tsaka yung tatay niya ay sundalo or military. Tapos paboritong anak pala si Sir FMG ng nanay niya. Kasi lahat ng gusto niya ay binibigay nila no, kahit na gusto niya mag-aral sa Manila. So parang laking mayaman ito si Sir FMG. Hindi nakapagtataka na kumapa ay sa posisyon niya ngayon sa ABS-CBN na isa sa bossing mga kasombreros. And then ito kay Kath nga ay simula 6 years old siya no, from Cabanatuan, talagang andun yung mama niya no, si Mami Min. 3 to 4 hours yung tina-travel nila para mag-audition or mag-VTR sa Maynila. Tapos iniwan lahat ni Mami Min just to support Catherine mga kasombreros. And sabi niya dito ay pinaka-selfless na tao na alam niya. And sabi niya, I want to give them the best for the best mga kasombreros. And para sa kanyang buong pamilya mga kasombreros. And si Donnie, ganun din no, selfless, pinaka-selfless na tao daw yung si Ma'am Maricel Laksa. So Christian din sila mga kasombreros no, sina Ma'am Maricel Laksa mga kasombreros at saka Sir Anthony Pangilinan. And sabi niya nga dito, nung nanalo si mama niya ng FAMAS, iniwan niya daw yun. Tapos para daw maalagaan at saka yung attention ni mama niya ay sa kanila lang daw mga kasombreros no. And sabi niya dito, I want to thank you for all that you do for us. So ang nakaka-touch dito, which is gusto ko rin mangyari no, sabi niya dito, one day yung babaeng papakasalan niya dapat
kagaya ng mama niya. So nakaka-touch yun mga kasambreros, no? And ako rin parang ganun din mga kasambreros, no? Very humble and very supportive and sobrang bait, no? And yun, no? Happy Mother's Day yung sinabi nila mga kasambreros. And Sir Alden naman, ito, no, talagang busy ang inyong Mr. CEO kasi kahapon kahapon ay nag-meeting na naman sila ng Mr. Freeze Ice King mga kasambreros na franchise nga ni Sir Alden mga kasambreros. So ayun, no, nung picture sila ng brainstorming daw ito ng kanilang mga strategies at saka mga gagawin for in the future mga kasambreros. Tapos sa asawa yata ito ng may-ari, no, si Mr. Pia S. Guzman. May ate sabi niya. So parang may-ari ito ng ano. So happy together. Happy to have a sumptuous lunch date with Ethan. Hindi halatang gutom ka. Hi, my day ni Pia Guzman. Mga sus, may pagkain sila. So parang ang sarap ng pagkain nila. Makahingi, hindi, joke lang po mga kasambreros. And then ito next item natin. Todo support ang ano. Dumating na pala yung medal. So parang kahapon yata dumating mga kasambreros. And yung JNT ay humingi ng apologies mga kasambreros. No? Sabi niya dito, lights, camera, run. Takbo para sa pelikulang Filipino finisher medal status. Sabi niya dito, we sincerely apologize for the delay in receiving your finisher medals. We're working hard to get them to you as soon as possible. Your medals will be delivered this week via JNT at your registered address. Thank you for understanding in being part of their first charity fund run and have helped Mobile Fund as the main beneficiary. Congratulations for finishing your race yesterday. Regards, Green Media Event Support Team. So ito mga kasambreros ay ito yung medal na galing sa China. Na yun medyo na-delay siya mga kasambreros kasi parang gusto ni Sir Alden na may quality yung ibibigay niyang kasi deserving na mga runners mga kasambreros. And speaking of runner ay pero dumating na yung medal mga kasambreros kahapon. And so grabing suporta ng Jimmy Sparkle Artist Center mga kasambreros kay Sir Alden. Ito yung na-publish nila na video na kuha mga kasambreros doon nga sa fun run. So sobrang fit din ng ni ni Martin Javier at saka ni Christopher Martin. No, marami dito si Barbie, talagang kulit-kulit din. Si Sir Kuya Kim, nakita ko na siya, tapos si Kim Chu. Ang dalawang Kims sa isang ito isa may Kimson Tan pa. Ang dami mga kasambreros, no. Si John Vic de Guzman andito rin. Mga Jamie Artist Center talagang supportive mga kasambreros. So may iba dito na hindi ko kilala mga kasambreros pero taga GMA din sila. Pero si Sir Alden talaga ito yung center of attraction mga kasambreros at center of the camera. So may mga bata rin dito. Alam ko yung mga pang kids o may pang youth din mga kasambreros eh. So yun po, no. Tapos nag-award sila mga kasambreros. Alright, so actually yan lamang sa ating Kathleen item. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ulit-uliting Banal. Isaiah chapter 6 verse 3. They were calling out to each other, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with His glory. So ang mga heavenly hosts mga kasambreros or mga heavenly beings, specifically yung mga angels na mga cherubims and mga ginawa or mga nilikha ng Diyos mga kasambreros sa langit, no. Ito po sila ay sumisigaw at saka they were shouting mga kasambreros that God, no, repeatedly, no, kaya ang title natin ay ulit-uliting banal. So ulit-ulit yan mga kasambreros, no. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And sa Book of Revelation, maraming mga instances or verses doon ng mga patunay mga kasambreros na ang mga heavenly beings ay even yung sa mundo mga kasambreros ay sumasamba, no, yumuyukbo mga kasambreros sa Panginoon at saka sumisigaw sila ng banal, 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 banal. So sa Isaiah chapter 6, makita natin dito mga kasambreros sa Prophet Isaiah ay nakaka-experience siya, no, nakakaranas ng napaka-powerful na vision sa Panginoon sa templo. So alam niyo mga kasambreros, no, nanginig yung balahibo ko.
yung experience, yung karanasan mo when you are kumbaga pa praying, for example, worshiping God, for example, sa iyong kwarto, no, sa iyong silid, and kung ikaw lang mag-isa, or po pwede rin sa simbahan, may mga times talaga na talagang feel mo yung presence ng Panginoon, mga customers, and you cannot contain His Spirit. You cannot contain His presence kasi we're just human beings. Kumbaga pa yung words natin hindi kayang describe yung kanyang pagiging banal, yung kanyang pagiging dakila or glorious, mga kasombreros. Kasi ano siya, no? Hindi siya kayang, hindi kasya yung kanyang presence sa templo na gagawin ng tao or ginawa ng tao. Even King Solomon made and David, mga kasombreros, made or did their best in order to glorify and exalt the name of the Lord. So walang human works, walang structures or mga buildings, mga kasombreros, ng tao na kayang ipasok or kakasya, no, ang presence at ang glory ng Panginoon, mga kasombreros. And kung isipin mo yung mundong ito, yung earth na ito, malaki, mga kasombreros, diba? Pero hindi pa kasya, no? Talagang ang glory ng Panginoon ay umaapaw pa. And imagine, we have planets, no? We have 8 planets, mga kasombreros, or 8 planets in all. Kasi dwarf planet na lang yung Pluto, mga kasombreros. Tapos meron pa tayong mga galaxies, meron pa tayong universe, meron pa tayong multiverse, mga kasos, and kung pa may mga dimensions pa beyond the universe na nakikita ng ating mata, mga kasombreros, and even the most high-tech telescope, mga kasombreros, ng Hubble. So, nakita natin, mga kasombreros, na yung glory, yung kabanalan, at saka yung kadakilaan ng Panginoon na hindi natin contain, mga kasombreros. And ang eksenang ito ay nakaset, mga kasombreros, nung taong si King Uzziah ay namatay, no? Si Haring Uzziah po ay isa sa mga hari ng Israel. So, ito yung political uncertainty at saka transition ng nation ng Judah. Okay? Ang Judah po ay isang malakas na tribo at isang malakas na lugar, mga kasombreros, sa nation actually in term sa bansang Israel. So Isaiah finds himself in the presence of the Almighty God. So kasi si Prophet Isaiah, talagang iba yung encounter, iba yung nearness or proximity, mga kasombreros, na mga propeta, no, ng mga tao ng Panginoon at that time sa Biblia, mga kasombreros, kumpara natin yan. So siguro may mga may mga yung mga present at saka future natin, mga prophets, mga kasombreros, hindi lamang sila recorded sa Biblia, but still, no, God is yung presence niya ay pinapadama niya sa kanyang mga tao, and even kahit na simple at saka ultimo lang ay experience ang kanyang kadakilaan, mga kasombreros. And nakita niya dito na sa presence ng Panginoon ay nakita niya, no, yung ang Panginoon, and nakaupo siya sa mataas na trono, no, sobrang taas, mga kasombreros, kung saan po ang kanyang laylayan ng kanyang robe, ng kanyang damit, mga kasombreros, ay train, no, ang term ni Isaiah dito ay train ng kanyang robe, mga kasombreros. So sobrang haba. And the atmosphere is filled with the sound of angelic beings called seraphim. So hindi ko na mention, mga kasombreros. So, seraphim, cherubim, no. Yung seraphim po, meron po siyang 6 na pakpak na nagpe-praise, no, nagdadakila at nataas ang Panginoon, mga kasombreros, declaring His holiness with the words, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts," mga kasombreros, or heavenly armies or heavenly beings. So grabe, no, Isaiah is overwhelmed by the sight and the sound of this divine encounter. Kasi syempre, no, kahit sino, no, talagang ma-overwhelm ka, mga kasombreros, para kang siguro you will lie dead. Parang sabihin mo, parang buhay pa ba ako, parang ganun. So isipin mong ganun, mga kasombreros, once in a lifetime. So although Isaiah, there were many moments sa kanyang buhay na encounter yung ganito, pero yung itong encounter ay isa sa mga highlighted at saka amazing na encounters, mga kasombreros. He becomes acutely aware of his own sinfulness and inadequacy in the presence of the Holy God. Parang yung di ba yung kaibigan mo, for example, makita mo banal yung kaibigan mo, sobrang bait, hindi makabasag pinggan, tapos malumanay magsalita. May kaibigan tayong parating nababasa ng Biblia, for example. So, di ba tayo parang yung sarili natin, parang nasa set aside natin na, ay parang ayokong tumabi sa'yo kasi parang naging makasalanan ako, parang tingin ko sa sarili ko, parang sobrang makasalanan ka na. Di ba ganun, mga kasombreros?
So, ganito rin yung nangyayari dito kay Isaiah. So, nandun yung feeling na yung banal mga kasambres, yung kabanalan at saka yung kadakilaan ng Diyos ay kanyang na-experience. So, kung kaya pinaulit-ulit ito mga kasambres, no, actually sa Biblia, quick trivia lang po, yung, di ba, God is love. Yun lang, no, parang isa lang siya. Hindi siya inulit-ulit mga kasambres. Pero ito, yung holy, 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 ay inuulit-ulit po siya mga kasambres. Yes, God is gracious, pero wala tayong nakita sa Biblia na inuulit-ulit siya na God is gracious, 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 gracious. So wala pong ganun mga kasamaras. God is hope, 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 hope. Wala pong ganun. Ang sinabi ito, God is holy, na nagdi-describe mga kasembreros na siya po ay consistent. Okay? Ang one greatest definition po ng holiness ay consistency. Kung wala siyang kasalanan dati, wala siyang kasalanan ngayon, at sa magpahanggang sa walang hanggan. Ang tao kasi hindi consistent yan. Baka kahapon hindi ako nagkasala. So ngayon magkakasala ako ng malaki. So baka bukas maliit na lang. So kasi in the first place tayo po ay may original sin from the time of from the time of Adam and Eve. Pero yun po tayo po ay hindi consistent kasi we're mortal beings. So alam ng Diyos yung ating kahinaan. We have weaknesses. We have mga point of weakness na kailangan ng kanyang gabay mga kasamaras. To see God's glory means to witness His magnificence, holiness, and splendor in its fullness. So ito yung nangyari kay Isaiah mga kasamaras. Nakita niya yung magnificence, yung kabanalan at saka yung radiance of a splendor, ang glory ng Panginoon. It captures the awe-inspiring majesty and perfection of God's character, revealing His greatness and power that surpasses all human understanding. Grabe, no? Siguro pag naka-experience ka ng ganito, mga kasos, matutulala ka talaga. So, isipin mo na lang na, buhay pa ba ako? So, sa ating application po, imagine God's grandeur as the ultimate boss in the universe. So, yung kadakilaan, yung kabanalan ng Panginoon mga kasembreros ay ito yung ultimate na boss, no, bossing. So nag-outshine ina-outshine nito, nalalampasan nito ang any leader, any hero, any may mga kasi tayo mga great leaders na greatest fiction characters, for example, mga Avengers, for example, mga comic studios na mga characters, for example, and even the greatest leaders, presidents, kings, and queens mga kasunod sa mundong ito, in-outshine ng ating Panginoon, and no one can equal His holiness, and He alone is holy mga kasembreros. So sa ating buhay, let's apply holiness din po. Although mahirap, yes, pero alam ng Panginoon kung sino yung nagde-desire na maging banal mga kasembreros at sino lang yung makabahala. Okay? At kung sino yung may time para sa Kanya. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. Holy name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasembreros, and paalam po. I love you.